Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Isang magandang gabi sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng mga taga-subaybay mo. Hindi po talaga ako mahilig mag-broadcast ng mga nararamdaman ko. Pero para sa taong mahal ko ay gagawin ko para maging masaya siya sa araw na marinig niya ito online. Oo, ito yata ang pinakaunang beses na gagawin ko ang magdrama at mag-share ng nararamdaman ko. Sa lahat ng mga tao at mga avid listeners ninyo, masaya ako kapag nakakapakinig ng programa ninyo dahil isa din po ako sa mga masugid na tagapakinig nito. Hindi ako magaling sa pagsusulat, pero gusto kong ibahagi sa inyo ang istorya ng pag-ibig ko, kung paano ako nagmahal at nasaktan, makabangon at magmahal ulit. At sa pamamagitan ng pagsulat kong ito sa inyo, for sure may mapapasaya akong tao. At yon ang special someone ko. Sana'y mabasa at mapaunlakan ninyong i-upload sa Papa Dudut Stories ang sulat ko. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Amparo. 27 years old na sa ngayon, tubong Iloilo. At isa ako sa mga libu-libong tao na nakikipagsapalaran dito sa Maynila. Gusto ko na palayaw na lang po ang ipakilala ko sa mga tagapakinig ninyo. Dahil kapag narinig ito ng mga kapatid at kamag-anak ko, magtataka sila kung bakit ang manhid na kagaya ko ay naging corny para sa taong mahal ko, Papa Dudut. Ni minsan ay hindi sumagi sa isipan ko ang magka-boyfriend dahil masyado akong focus kung paano ko mapaunlad ang sarili at pamilya ko. Dakilang NBSB ako. Oo, boyfriend since birth. Yan ang bansag sa akin ng mga katrabaho at kaibigan ko. Hindi pa kasi ako nagkaka-boyfriend kahit kailan, kahit graduate na ako ng college. Pero dumating din ang panahon na nagkaroon din ako ng love life. Yun nga lang, ay mukhang hindi ako sinwerte, ate. So, kumusta naman ang love life mo, ha, Amparo? Siguro naman na hindi na malamig ang Valentine's mo ngayon? Tanong pa sa akin noon ni Nieves. Wala pa ring pagbabago, girl. Hindi lang malamig ang Valentine's ko, kundi frozen na. Feeling ko nga ako na si Elsa, biro ko pa. Ganon? Teka, nasa na ba yung mga manliligaw mo? Wala ka bang napili sa kanila? Curious na tanong sa akin noon ang kaibigan ko. Wala naman kasing mapili. At saka hindi naman ako naghahangad na magkaroon ng love life this coming Valentine's. Ano ngayon? Kung nga ako ngayon, hindi ba? Hindi ko naman ikamamatay yon, sagot ko sa kanya. Yan naman kasi, ang hirap sa'yo, Amparo. Masyado kang choosy. Kung sana yummy ka, pwede ka maging choosy. Kaso hindi biro pa niya sa akin. Manahimik ka dyan, bruha. Ako hindi yummy? Tingnan mo ako, I'm so sexy. Malambot, makinis, hot, seductive, naughty and nice. Pag-aangat ko ng aking sariling bangko, isama mo na rin ang pagiging mamantika. Joke. Luka-luka, natatawang kontra ko sa mga sinabi niya. Pero seriously, bakit ayaw pang magka-jowa ngayon? Curious niyang tanong sa akin. Hindi ko pa feel na magka-jowa at saka hinahanap ko pa rin si Mr. Right hanggang ngayon. Hindi ako nahihiyang sabihin sa kanya yon. Si Erim, may pag-asa ba siya sa'yo? Biglang tanong ni Nieves sa akin. Oh please,
Makita ko pa lang ang pagmumukha ng lalaking yon, nasusuka na ako pagtutol ko. Si Erim kasi ay ang lalaking hindi ko kailanman pinangarap na maging jowa. May itsura naman siya, kaso'y alaskador at mayabang, kaya red flag siya sa akin. Pero madalas siyang nagpapapansin sa'yo. Hindi ba? Alam mo, kutob ko, may gusto yun sa'yo. Tila panunukso pa ni Nieves sa akin. Naku po, hindi ko siya type. Naibulalas ko out of thin air. Ngunit ang hindi ko alam noon, nasa likod ko na palang damuho. Talaga? Hindi mo ako type? Panunubok pa ni Erim sa akin. Oh, Erim, nandyan ka pala. Nakakagulat ka naman. Teka, ano naman yung ginagawa mo dito ha? Gulat na tanong ni Nieves. Sa lalaking iyon. Wait lang, mangharot lang. Teka, mabalik tayo sa sinabi ni kagandahang Amparo. Sagot ni Erim sa kaibigan ko. Pagkatapos noon, ay bumaling ulit siya sa akin. Anong sabi mo? Hindi mo ako type? Dead. Malamang ako. At parang nagpretend ako noon na wala akong narinig. Nieves, halika na. Pumasok na tayo sa loob. Masyadong malangaw dito sa labas. Sabi ko pa noon sa kaibigan ko. Hi, baboy. Tawag niya sa akin. Halika na Nieves. Pumasok na tayo sa loob. Inulit ko sa aking kaibigan. Ngunit nagpatuloy lamang sa pangaasar si Erim. Kung ayaw mo ng baboy, hi piglet. O kung ayaw mo ng piglet, hi tabatsoy. Baboy, piglet, tabatsoy, tabachingching, balena, dabiana, refrigerator, gads. Sila lahat yan. Ayaw ko. At saka, sino ka ba para sabihan ako ng baboy ha? Tingnan mo naman ang itsura mo. Mukha kang may TV. Hindi ka na nga gwapo. Kung makapanglait ka pa. Akala mo kung sino ka. Ganti ko naman sa kanya. Hindi ka kasi namamansin. Miss Piggy Bank. Kaya nagpapapansin ako sa iyo. Buong pagmamalaki pa niya. Ang sinabi yon sa akin. At sino ka naman para pansinin ko, ha? Mr. Palito. Bakit? Close ba tayo? Hindi no. Feeling close ka masyado. Ang sabi ko sa kanya. Sabay irap. Sige, hindi na kita tutuksuhin ang baboy. Miss Piggy, pero sa isang kondisyon, re-replyan mo na yung mga text ko sa iyo. Request niya sa akin. So, ikaw pala yung buwisit na texter na text ng text sa akin ng mga walang kwentang love quotes? Teka, kanino mo pala nakuha yung number ko ha? KPR ako sa kanya. Kanino pa ba? Siyempre, sa kuya mo. Pagmamalaki niyang wika. BS talaga. Bad trip. Inis na ako sa mga oras na yon. Huwag kang mabad trip sa akin, Miss Piggy. Gusto ko lang namang makipag-friend sa iyo. Sabi pa niya sa akin. Kung ayaw ko, balik ko naman sa kanya. Di tutuksuhin kita palagi ng baboy, tabakoy, balena, dabiana, gila. Pangaasar pa niya lalo sa akin. Shut up! Nainis talaga ako sa iyo. Kailan ka pa kasi mamamatay eh? Yun na lamang ang nasabi ko sa kanya. Alam mo, umalis ka na sa harapan ko bago pa magdilim ang paningin ko at maging kriminal pa ako. No! Dagdag ko pa noon sa kanya. Papa Dudut, hindi ko nga alam kung bakit kalaunan naging magkaibigan kami ni Erim. Siguro dahil lagi ko na rin siyang nakikita. I get to know him better. Noong araw at gabi na siyang tumatawag sa akin para magkwentuhan lang. Nang magkwentuhan habang nasa duty siya. Ewan ko ba, hindi ko din alam kung ano ang nangyari. Pero bigla na lamang nagkasundo kaming dalawa. Kahit na hindi naman kami magkaedad. Impluwensya din siguro yon ng barkadang kinabibilangan namin. We became very close
na ang turing ng naming dalawa ay mag-best friend, na lahat ng bagay na i-share ko sa kanya, including my first heartbreak, na tanging siya lamang ang nakwentuhan ko mula nang mangyari yon. In such a short period of time, pinagkatiwalaan ko siya ng mga secrets ko kasi nararamdaman kong sincero naman siya sa mga pinapakita niya. Samantala, September 2012, nag-start siyang manligaw sa akin. As usual, ay binasted ko siya kasi ayaw ko maging boyfriend ang isang kaibigan. Pero hindi tumigil si Erim sa pagiging sweet and caring sa akin. Alam mo Erim, ipagpatuloy mo lang. Yung pagiging sweet and caring mo, napakaswerte ng magiging girlfriend mo. Sabi ko pa noon sa kanya. Mas sweswertehin pa yung girlfriend mo kung babawasan mo rin yang overconfidence mo. Pahabol ko. Nakita ko naman na nag-blush si Erim sa akin. Ikaw naman Miss Piggy, dapat taas noo, sa biglang pangasar niya sa akin. Ang papap. Ay, naku, ayoko na nga sa'yo. Nakasimangot kong wika noon. Masyado ka namang pikon. Joke lang yun. Ikaw naman, hindi ka na nasanay sa mga biruan natin. Depensa pa niya sa akin. Alam mo Erim, kung gusto mong magalit sa'yo ang isang babae, sabihan mo lang siya ng mataba o tumataba. Kahit na totoo, hindi niya matatanggap yon. Habang buhay siyang magagalit, inform ko naman sa kanya. Nagulat at na-curious naman si Erim sa sinabi ko. Ganun ba yon? Oo. At sa totoo lang, mas matatanggap pa ng babae na sabihan mo siya ng pangit kaysa sa mataba. Maniwala ka, kaya ikaw Erim, tama na yung pagiging manhi. Maging sensitive ka sa feelings naming mga babae, no? Inform ko pa sa kanya. Sorry na Amparo. Alam mo, kahit na sabihing big size ka pa, para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamaganda. Ikaw lang ang babae nakapasok sa puso ko. Sinserong wika niya sa akin. Asus, tumigil ka nga dyan. Ay naku, kainin ko na lang muna tong ice cream. Natutunaw na, sabi ko na lamang. Habang tinatrabaho ko ang aking hawak na ice cream, mamayang kaunti ay may nadilaan akong kakaiba. Ah, teka, ano to? Bakit may singsing sa ice cream? Nagulat na tanong ko kay Erim. Siya kasi ang bumili ng ice cream naming dalawa. Ano? Maganda ba? Nakangiting tanong niya sa akin. Bakit may singsing sa ice cream ko? Anong pakulo naman to, Erim? Confront ko sa kanya. Anong maganda ba? Yung singsing? Nabasabik siyang malaman ang sagot ko. Oo, maganda naman. Teka, may nakaukit pa. Teka, nakaukit yung pangalan nating dalawa. Manghang wika ko. Siguro maraming babae ang dumaan sa buhay ko noon. Pero alam mo ba, Amparo, ikaw lang ang binigyan ko niyan. Nandyan sa singsing na yan ang pag-asa ko na isang araw ay makukuha mo rin akong mahalin. Higit pa sa isang kaibigan, pagpapatuloy pa ni Erim. Napatingin lamang ako sa kanya. Pagkatapos ay napahinga ng malalim. Hindi ba matagal ko nang sinabi sa'yo? Oo, alam ko. Ang sabi mo kaibigan ay dapat kaibigan lang. Walang tatalo. Siya na ang nagpatuloy ng dapat kong sasabihin. Pero umaasa pa rin ako sa himala, Amparo. Alam ko rin na darating ang panahon na ma-realize mo na ako ang lalaking dapat mong mahalin at wala nang iba pa. May paninindigan. Erem, ang kaibigan. Dapat kaibigan lang. At saka maniwala ka. Kaibigan lang talaga ang tingin ko sa iyo. Actually, parang
nakababatang kapatid lang. Ang turing ko sa iyo, 4 years ang tanda ko sa iyo, hindi ba? Bakit ako pa ang mamahalin mo? Tanong ko sa kanya. Anong magagawa ko? Gusto ko mang irespeto yung desisyon mo na i-friend zone lang ako. Pero hindi ko magawa. Hindi ko mapigilan ang puso ko na mahalin ka. Wika sa akin ni Erim. Alam ko naman na mahal mo talaga ako. Ramdam ko ang sincerity mo, Erim. Sorry talaga. Hanggang friends lang talaga ang feelings ko para sa'yo pagtatapos ko. At yun nga, nabasted siya sa akin nung araw na yon. Pero hindi tumigil si Erim sa panliligaw sa akin hanggang sa papadudot. Sinagot ko din si Erim ng oo through text. Noong January 17, 2014 ng 11:25 p.m. binigyan ko siya ng pagkakataon na patunayan sa akin na talagang sincero siya sa pagmamahal sa akin. On the other hand, ay marami ang naging hadlang sa relasyon namin ni Erim at isa na nga doon ay ang kanya-kanya naming pamilya tapos sumabay pa yung nabasa kong horoscope noon na siyang lalong nagpakaba sa akin. Ang lungkot mo ngayon ha, Amparo. Naninibago ako. Wala kang ngiti. Dahil no? Teka, may ginawa ba sa'yo na hindi maganda? Una sa akin ni Nieves. Wala naman. Worried lang ako sa magiging lagay ng relasyon namin. Kasi alam mo na, ayaw sa kanya ng pamilya ko, Nieves. Ano bang gagawin ko? Tanong ko. Simple lang. Kung mahal mo talaga siya, edi ipaglaban mo. Ganon. Simple pero diretsong sagot ng kaibigan ko. Actually, Nieves, hindi ko masasabi sa ngayon kung lubos ko na ba siyang mahal o hindi pag-amin ko sa kanya. Kung ganon, bakit mo siya sinagot? Tanong niya sa akin. Ewan, napasubo lang din ako at saka sinagot ko siya. Kasi may nabasa ako sa Chinese horoscope na dapat sagutin ko na ang nanliligaw sa akin bago mag-Chinese New Year. Kasi siya na ang magiging forever ko. Naniniwala ako doon. Kaya yon. Sinagot ko na si Erim. Pero Nieves, sa totoo lang, naiilang pa rin ako sa kanya at sa relasyon namin. Binabala ko pa ngang makipaghiwalay sa kanya pagkatapos ng 1 buwan. Kasi ayaw nga ni mama sa kanya kasi sabi nila, sobrang presko at babaero daw ni Erim. Kwento ko pa sa aking kaibigan. Natawa lamang si Nieves sa mga sinabi ko. Talaga ha? Babaero pa pala si Erim. Sa lagay niyang yon. Ibang klase. Oo, babaero siya. Kahit na hindi naman siya sobrang gwapo. Pero Nieves, hindi ko siya mahiwalayan. Kasi parang nagigilty ako. Todo effort kasi si Erim sa akin. Pag-aalala ko. Pero kung babaero naman, hiwalayan mo na. Giit ni Nieves sa akin. Nagbago na raw siya. Sabi niya sa akin. Naniniwala naman ako doon. Kasi nakikita ko talaga na umiiwas na siya sa mga babae. Pagtatanggol ko naman sa aking boyfriend. Amparo, kung napipilitan ka lang, mas mabuti pang makipaghiwalay ka na lang hanggat hindi pa huli ang lahat. Huwag mo nang pasahin pa si Erim. Insist sa akin ang kaibigan ko. Nag-isip-isip ako noon, papadudot, pagkatapos noon. Pero sa huli, nag-decide pa rin ako na huwag hiwalayan si Erim. Dahil nakita ko namang sincero siya sa akin at natutuwa ako sa kanya dahil pati pamilya ko ay nililigawan niya. Papadudot, syempre kahit na hindi ganoon katibay ang pagmamahal ko sa aking boyfriend, hindi ko maipagkakaila na kinikilig ako sa ginagawa niyang pagtrato sa akin at sa pamilya ko ng maganda. Natuwa ako, ang babaw ko. Pero hindi ko kasi akalain na ganun niya tinetreasure
ang pagiging kami. Kahit alam niya sa sarili niya na napilitan lamang ako. Ay! Nawala na sa isipan ko na makipaghiwalay muna sa kanya. Papa Dudut, hindi ako materialistic na tao, pero sa mga ginawa niya ay naramdaman ko kung gaano niya pinapahalagahan ang relasyon naming dalawa. Hindi pa rin siya tumigil sa mga effort niyang pasayahin ako, Papa Dudut. Siguro ay nararamdaman ko na kay Erim ang tinatawag na love, Papa Dudut. At nagpatuloy ang relationship namin ni Erim ng masaya at maayos. Gumagawa siya lagi ng paraan para magkasama kami, kahit minsan ay hindi magkatugma. Ang oras ng pasok naming dalawa sa trabaho, araw-araw din niya akong sinusundo sa bahay para ihatid sa pinapasukan ko. Kahit alam niyang may late din siya sa trabaho niya. Nagsisimba at namamasyal kami tuwing linggo at tuwing may time kaming dalawa kung saan-saan kami nakakarating para mag-explore at maghanap ng mga magagandang lugar at makakainan. Sobrang hilig din kasi naming kumain ng kumain. Pero Papa Dudut, nang dumating kami sa probinsya nila para makilala ang kanyang pamilya, kanina ko pang napapansin na tahimik ka simula nung pinakilala kita sa mga magulang ko. May problema ba doon? Tanong niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim bago sumagot sa aking boyfriend. Magtapat ka nga sa akin. Hindi ako tanggap ng mga magulang mo, no! Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi ba mainit naman ang pagtanggap nila sa'yo? Maganda naman yung pakikitungo nila sa'yo, hindi ba? Narinig ko yung usapan ng mga magulang mo kanina. Ayaw talaga nila sa akin pagtatapat ko sa kanya. Ha? Talaga eh. Anong sabi nila? Apad, curious niyang tanong sa akin. Ayaw nila ako para sa'yo. Kasi unang-una, malaking agwat ng edad natin. Tapos iniisip nila na masama akong tao. Kasi nakarating sa kanila yung mga kumakalat na chismis laban sa akin na alam mo namang hindi totoo. Iniisip din nila na baka pihin lang kita o di kaya apakan ko ang pagkatao mo dahil sa hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Concern ko sa kanya. Sige, kakausapin ko ang mga magulang ko tungkol diyan. Sinigurado ni Erim sa akin. Samantala, sinabi ko na rin kay Erim ang lahat ng aking saloobin. Nasaktan talaga ako doon sa sinabi nilang masama daw ang ugali ko. Hinuhusgahan nila kaagad ang pagkatao ko. Sinisisi din nila ako sa unti-unting pagbabago mo. Nawawalan ka ng oras sa pamilya mo kasi lagi na lang ako ang iniisip mo. Hindi ka na rin masyadong nagstay sa bahay mo kasi nandoon ka palagi sa bahay namin. Hindi ka na rin gaanong nakakatulong sa kanila kasi nga palaging wala ka sa bahay. Kasi parati tayong nasa galaan, Erim. Ano bang gagawin natin? Paano ako matatanggap ng pamilya mo? Paano nating mababago? Yung maling akala nila tungkol sa akin, yun nga. Katulad ng sinabi ko kanina, kakausapin ko sila. Ipagtatanggol kita sa kanila, Amparo. Hindi naman masama ang mga magulang ko. Hindi ka pa nila lubos na kilala. At saka siguro, kaya lang nila nasasabi yon. Kasi ayaw nila ako mawala sa kanila. Bunso kasi ako. At ako lang kasi yung natitirang anak na kasama nila, Amparo. Intindihin na lang natin sila. Huwag kang mag-alala at gagawin ko na ang lahat ng paraan para mapalapit sila sa iyo. At kahit na ano pang sabihin nila, hindi magbabago ang pagtingin at pagmamahal ko sa iyo. Paniniguro niya sa akin. Erim, wika ko na lamang. Habang nakaramdam ako ng sigh of relief dahil sa mga sinabi niya. Basta, Amparo, tuloy pa rin ang plano natin na magpakasal kapag 27 years old ka na, ha?
At 23 naman ako. Bubuo tayo ng isang pamilyang masaya, masagana at punong-puno ng pagmamahalan. Aniya. Pagkatapos ay hinagkan niya ako. Nang sa ganon ay makampante na ang aking sarili. Papadudot. Nagpatuloy kami ni Erem na maging masaya at malayo sa problema. Magkakaroon man ng problema ay agad din naming nalalampasan. Siguro, noong mga panahon na yon ay masasabi kong true love na talaga ang nararamdaman ko sa kanya. Kahit sa una, napilitan lamang akong pakisamahan siya dahil na rin siguro sa pag-aalaga at pagmamahal na ipinapakita niya sa akin. Kaya ko siya natutunang mahalin. Kaya ko siya sobrang minahal. Pero hindi lahat siguro ng oras ay masaya lagi. Ang magiging sitwasyon naming dalawa, kaso isang araw, isang pagsubok na naman ang dumating sa amin. Erem, ako, pag-amin ko sa kanya. Ilang oras pagkatapos kong mag-pregnancy test, talaga, magiging tatay na ako, masaya. Tila hindi makapaniwala si Erem sa aking ibinalita sa kanya. Oo, kaso Erem, iyon naman, ay hindi ko maiwasan ang mangamba. Lalo na't magiging magulang na kami. Bakit? Ayaw mo bang magkaanak tayo? Usisan niya sa akin. Hindi naman sa ayaw ko. Pero kasi, paano natin sasabihin? Sa mga magulang ko, sa mga magulang mo. Paano na natin sasabihin na hindi magtutuloy ang kasal? Problema, tanong ko sa kanya. Huwag nating problemahin yon, Amparo. Sabihin natin sa kanya-kanya nating pamilya ang totoo at sasabihin ko sa kanila na pananagutan kita. Sabi naman ni Erem sa akin. Erem, pag-isipan mo munang mabuti. Gusto kong makasigurado ka bago ka mag-decide sa mga bagay-bagay. Nang sa gayon ay hindi ka magsisi sa bandang huli. Baka ako sa kanya, una ang desisyon ko na panagutan ka. Please Amparo, ako na ang bahala sa pamilya ko Mamaya, sasabihin ko na kay mama ang totoo. Bukas na bukas din, ipupunta kami dyan sa inyo para mamanhikan. Yun naman ang pangako niya sa akin, Papadudot. Nagulat ang mga magulang ko. Kasama ang pagkabigla din ang mga magulang niya nang malaman nilang buntis ako. Namanhikan kaagad si Erem at ang mga magulang niya kahit nalabag sa kalooban ng mga magulang ang ginawa nila. Samantala, pinaghandaan na agad namin ang kasal. Bagamat madalas kami nagkakaproblema sa pera, ay hindi naging hadlang yon para planuhin ang lahat. Ngunit isang araw, sinabi sa akin ni Erem na kailangan niyang bumalik sa probinsya sa pamilya niya dahil may mahalaga daw siyang gagawin at aayusin. Nangamba naman ako kasi baka pipigilan lamang siya ng pamilya niya para wag matuloy ang kasal namin. Pero sinigurado naman sa akin ni Erem na uuwi din siya kaagad at matutuloy ang kasal namin. Kaya no choice ako noon kundi ang hayaan na lamang siya. Pero lumipas ang ilang buwan ay hindi pa rin umuwi si Erem sa akin. Ang sakit pa ay hindi nagparamdam sa akin ng nobyo ko ng halos isang buwan. Dahil sa sama ng loob ay binuhos ko ang lahat sa Facebook. Pinasama yon ang mga kaanak ni Erem at nagalit sila sa akin. Lalo na ang mga magulang nito. Kaya simula noon ay hindi na sila nagparamdam pa sa akin. Bagamat hindi nila direktang sinabi na walang kasalang magaganap, ay tinanggap ko na rin ang posibilidad na baka hindi na nga matuloy ang kasal. Pero isang araw ay nasurpresa ako nang umuwi si Erem sa amin. Papadudot. Erem,
Bakit ngayon ka lang umuwi? Naiiyak kong tanong sa kanya. Patawarin mo ako. Kung ngayon lang ako nakauwi, nagkaroon lang kami ng problema. Alam mo na, problemang pampamilya, pagtatapat niya sa akin. Tungkol ba sa atin? Usisa ko. Tumango lamang siya bilang sagot sa tanong ko. Tuloy pa rin ang kasal natin. Yun nga lang, baka sa susunod na taon na, pahayag niya sa akin. Okay lang yun sa akin, Erim. Alam ko na kinamumuhian pa rin ako ng mga magulang mo hanggang ngayon, pangamba ko. Huwag mo na silang intindihin. Hindi naman mga magulang ko ang pakikisamahan ko. Kung hindi ikaw, ipakita na lang natin sa kanila na kaya nating mamuhay at magkapamilya. Napatingin naman ako kay Erim dahil sa sinabi niyang yon. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti naman sa akin ang nobyo ko. Magsasama na tayong dalawa. Ikaw ang pinili ko. Sa halip na sila, ganon. Siguradong nagalit ang mga magulang mo sa'yo pag-aalala ko. Maintindihan din ang mga magulang ko kung bakit mas pinili kita kesa sa kanila, Amparo. Magsusumika pa ako lalo para mabuhay ko kayo ng dalawa ng anak natin. Mag-iipon na rin tayo. Gusto ko. Tayo na mismo ang gagastos para sa kasal natin. Huwag na tayong umasa pa sa mga magulang natin. Ayaw kong magkaroon pa tayo ng utang na loob sa kanila para wala din silang maisumbat sa atin, Amparo. Simula sa araw na ito, hindi na kita iiwan. Yun ang pangakong binitawan niya sa akin na panghahawakan ko sa mahabang panahon. Sa ngayon, Papa Dudut, ay magkasama kaming dalawa na nangangarap na makabuo ng maayos na pamilya. Kinasal po kami noong 2016. May dalawa na rin kaming anak at minamanage na maliit na negosyo. Nagbabaka sakaling umasenso, hindi man kami okay ngayon. Nang mga magulang niya ay lagi naman niyang sinasabi na magiging maayos din ang lahat sa takdang panahon. Ipapakita lang namin na masaya kami at maayos ang pamumuhay nang hindi humihingi ng tulong sa kanila sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko. Kahit isa ay wala akong pinagsisisihan. Maswerte ako kasi kahit naging ganito ang buhay ko, hindi ako kailanman pinabayaan at tinalikuran ng pamilya ko. At higit na maswerte ako dahil nakilala ko si Erim na nagturo sa akin kung paano magmahal at mahalin, kung paano masaktan at makabangon muli, kung paano magmahal nang walang hinihinging kapalit, na maging masaya kahit maraming problema at matutong lumaban kapag kinakailangan. Hindi man perpekto ang relasyon naming dalawa, ay mahal na mahal namin ang isa't isa. Papa Dudut, sana ay mapaunlakan ninyong i-upload ang sulat ko sa Papa Dudut YouTube channel bilang sorpresa sa aking asawa. Kung sakali man na mapili nyo itong ibahagi, huwag po sana ninyong kalimutan na i-text ako para mapakinggan namin ng asawa ko. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Lubos na nagpapasalamat, Amparo, ang tunay na pag-ibig. Gaano man subukang sirain o pabagsakin ng pagsubok, ay mananatiling matatag at matibay tulad na lamang ng pagmamahalan ni na Amparo at Vicente. Pinatunayan nilang dalawa na dapat ay magkasama at nagtutulungan para harapin ang dumarating sa inyong mag-asawa. At kami ay masayang malaman na nagtagumpay kayong
ma-survive ang bawat dumating na trials sa inyong relasyon at mas tumibay pa ito kumpara sa dati na parang napipilitan lamang. Sana ay lalo pang pagtibayin ng Panginoon ang inyong pagsasama. God bless sa inyong dalawa.